Hollywood TV. Kanina, nang balikan ko ang test papers nyo, bukas na ang envelope at nang bilangin ko, kulang na ng isa. Nagtaka naman ako bigla at naisip ko baka hindi ko lang na-sealed kahapon bago ako umalis. Pero nang makausap ko ang matandang janitor natin, may nakita raw siya magkasunod na estudyanteng pumasok sa faculty room kung saan naroroon ang desk ko at ang test papers na ito. At sabi pa ng janitor, isa raw babae yung unang pumasok at isang lalaki ang pangalawa. Maaring isa sa mga iyon na yung nagnakaw ng test papers, ngunit ang hindi ko alam ay kung sino at kung alin sa dalawa. Lalaki ba yun o babae? Muli ang bulong-bulungan sa loob ng aming classroom. Pinagmasdan ko ang mukha ng aking mga klase. Wala ning isa man ang nakahinahinala sa kanila. Maliban sa isa na kanina ko pa napupunang parang may tinatagong lihim. Hindi ko kayang bibigyan ng exam ngayon. Cancel ang midterm natin. At kapag walang umamin sa inyo kung sino ang nagnakaw, lahat kayo ibabagsak ko. Muli ang pag-iingay at ang pagtutol ng aking mga kaklase. Habang ako'y nanatili lang tahimik, nakikiramdam, nag-oobserba at nag-iimbestiga sa sarili kong paraan. You have until tomorrow para umamin ka kung sino kang nagnakaw. Good luck. Iyon lang at lumayas na sa loob ng classroom si Mrs. Maroma. Gulantang na gulantang ang aking mga kaklase, kabilang na sina Laura at June. Karamihan sa mga iyon ay mahihina at nagsimula ng umiyak. Nung makalabas kami ng classroom, nagtungo kaming tatlong magkakaibigan sa parang park na bahagi ng aming campus. Naupo sina Laura at June sa sementong upuan habang nakatayo ako sa kanilang harapan. Ayokong bumagsak, ang singhal ni Laura. Ayokong bumagsak ng dahil sa kasalanan ng iba, ang dagdag pa nito. Hindi naman siguro totoo yung sinabi ni Mrs. Maroma na ibabagsak na tayong lahat. Ang nanginginig naman pangatwiran ni June. Ngumiti lang ako. Hindi nga siguro totoo, pero tiyak kong gagawin at gagawin nun kapag walang umamin. Ayokong bumagsak, Erich. Nakakahiya sa parents ko. Saka ayoko nang umulit-ulit dahil titigil na lang ako sa pag-aaral kung uulit rin lang. Ang parang maluha-luha ng pasakalya ni Laura. At ako, siguradong papatayin ako ng parents ko at mga kapatid ko kapag nalaman nilang June. Kapag nalaman nilang ang baba ng grades ko at pagkatapos ngayon, babagsak pa ng dahil sa... Awang-awa ko sa aking mga kaibigan. They really meant it. Noon ko lang napatunayan kung gaano nila hinahangad na makatapos ng pag-aaral. Samantalang ako, ano nga bang reason ko at nag-nursing ako? Para lang mapagsilbihan si nanay at mapatunayan sa kanya na mahal ko siya. Samantalang parang hindi naman niya pansin ang ginagawa ko. Busy siya sa pagtatrabaho sa pabrika habang nagsisimula na magpaligaw. Pero alam ko sa sarili ko na hindi lamang iyon ang dahilan kung bakit ginawa ko ang isang karumal-dumal na bagay, kundi somehow kilala ko kung sino ang tunay na nagnakaw ng test papers. Kinabukasan nga, nasa loob na ako ng office ni Mrs. Maroma. Kami lang dalawang nasa loob. Gusto mo raw akong makausap? Ang tanong nito. Tungkol ho sa nawawalang test papers, ma'am. Sinong kumuha? Saglit ako natahimik pagkway. Ako po. Ikaw? Tumango ako. Matagal akong tinitigan ni Mrs. Maroma. Pagkway. Nasaan ang test paper? Itinapon ko na, ma'am. Hindi mo ba alam ang parusa sa ginawa mo? Pwede kang i-kick out sa school na ito. Tumango lang ako. Kahit na alam kong somehow ay nananakot lang siya. Well, anyway, umamin ka. And it takes a lot of courage to do that. Hinahangaan ko sa taong ang may lakas ng loob na umamin sa nagawa niyang kasalanan. You mean, pinapatawad niyo na ako, ma'am? Not so fast. Muli ako natigilan, pero nawala na rin ang kaba ko sa dibdib. Isususpindi kita for 1 week sa klasiko at pagagawin kita ng baby thesis na kailangan mong ma-approve sa akin. Kapag nagawa mo iyon, makakaasa ka ng patawad ka na sa iyong kasalanan. Pero hindi nangangahulugang pasado ka na.
You still have to pass my finals, okay? Kahit na mahirap ang kondisyon nito, tumango na rin ako at pumayag. Pagko'y agad nang lumabas ng silid nito. Marami nakaalam sa ginawa kong pag-amin, ngunit hindi na rin gaano naging usap-usapan dahil kilala naman nila ako. Alam nilang I am capable of doing it and there's no question na ako nga ang gumawa ng krimen. Pero mayroong isang hindi naniniwala, si June. Alam kong hindi mo ginawa, Erich. Kilala kita. Hindi ganun ka-importante sa'yo ang nursing para magnakaw ng test paper para lang makakuha ng mataas na grade. Ang wika nito sa akin nang minsang magkasabay kaming umuwi. I did it, okay? Huwag na natin pag-usapan. Pero sabihin mo sa akin, hindi ikaw ang kumuha ng test paper, right? Alam kong alam mo ang totoo. Oo, hindi ako nagnakaw ng test papers. Nang matapos basahin ni Laura ang bahaging iyon ng buhay ni Erich, biglang gumuhit ang malaking pagtataka sa kanyang mukha. Pagkway sinundan iyon ng kalungkutan, ng panghihinayang. I knew it. Hindi ako naging mabuting kaibigan kay Erich. Imagine, isa ako sa mga naniwalang siya nga ang kumuha ng nawawalang test papers, gayong hindi naman pala siya. Ani Laura, na natiling tahimik si June. Hi, Erich. Kung alam mo lang, I'm very very sorry. Sabay tingala ito sa langit na para bang kinakausap doon ang kaluluwa ng kaibigan. Mas lalo lang akong hindi naging mabuting kaibigan sa kanya, Laura. Ang sagot naman agad ni June. Hindi, June. Nakasulat dito, ikaw lamang ang tanging hindi naniwalang si Erich nga ang nagnakaw ng test papers. Muli ang kanyang pananahimik. Pero kung hindi si Erich, sino nagnakaw ng test papers, June? Mahirap ilarawan ng pagtatakang gumuhit sa magandang mukha ni Laura matapos marinig ang kanyang katotohanan. Ikaw nagnakaw ng nawawalang test papers? Ang muli nitong tanong. Oo, Laura, ako. Ang muli niyang pag-amin sa mapait na katotohanan. At somehow, alam kong alam na Erich ang lahat. Pero sa halip na idin niya ang pagkangalan ko, mas pinili niyang iligtas ako dahil alam niya kung gaano kahalaga sa akin na makatapos ng pag-aaral. Pero hindi ko maintindihan. Bakit mo ginawa, June? Dahil hirap na ako, Laura. May kumislap na kalungkutan sa kanyang mga mata. Nagbabantang luha. Pero matalino ka. Magaling. Saan ka nahihirapan? Matalino lang ako sa paningin ninyo, pero sa aming pamilya, ako ang pinakabobo, ang laging pinagtatawanan. June, tumalikod siya kay Laura, parang hindi niya magawang lumuha sa harapan nito. Hirap na ako sa pakikipagkompetensya sa mga kapatid ko. Lagi na lang, dapat ay mayroon ako mapapatunayan sa aking mga magulang. Agad niyang pinahiran ng mga mata bago tumulo ang luha. Pero pagod na rin ako sa pag-aaral, sa paghahangad na laging gawin ng tama at nararapat. But then, hindi ko rin magawang talikuran ng responsibilidad ko sa aking pamilya na ipagpatuloy ang nasimulan nilang pagpapalaganap ng talino. Kaya't nang unti-unting bumababa ang grades ko nang dahil kay Mrs. Maroma, bigla akong naalarma nun. Bigla akong kinatakutan ng katotohanan baka pag nalaman iyon ng parents ko ay muli nila akong hiyain sa harap ng aking mga kapatid. Nanatili siya nakatalikod kay Laura habang pinagmamasdan siya nito. Kaya't nang minsan makapasok ako ng faculty, nakakita ako ng bukas sa pagkakataon. Bunga ng desperasyon, napilitan akong gumawa ng mali. Binuksan ko ang envelope na kinalalagyan ng ating test papers at sa pag-aakala kong hindi iyon bilang ni Ma'am, nagnakaw ako ng isa. Muling sumilip ang luha sa kanyang mga mata. Ako nagnakaw ng test paper, Laura. Pero si Erich ang umamin ng parusa at ang masakit nun, wala akong nagawa para sa kanya, para bayaran ng ginawa niyang kabutihan para sa akin. At ngayon, wala na siya. Wala na siya para humingi ako ng tawad dahil sa taglay kong kahinaan. Dahil duwag ako, isa lang duwag. Tuluyan na niyang hindi nakayanan ang paninikip ng dibdib. Kusang umagos na ang luha sa namumula niyang mga pisngi. At bago pa niya napahiran niyon, nasa likuran na pala niya si Laura. Hawak siya ng mga braso, habang idinidikit nito ang pisngi sa kanyang likod. June, bulong nito sa kanyang pangalan, ngunit sapat na upang kanyang marinig at maunawaan na ito'y nakikiramay sa sama ng loob niyang nadarama. At nang sila'y magharap, nagtama na lamang ang kanilang mga paningin. Marahang pinahiran ng kanang kamay ni Laura ang luha niya sa pisngi.
Damang-dama niya ang malambot nito mga daliri sa kanyang pisngi at nang idikit iyon sa mga labi habang pinapawala ng isang matamis na halik. Damang-dama ni Laura ang init ng kanyang mga labi at parang nananadya ang panahon, biglang nagdilim ang mga ulap at nagsimulang pumatak ang ulan. Hudyat na tapos na ang mahabang tag-araw at tapos na rin ang panlilinlang nila sa kanilang damdamin. Parang kusa naglapat ang kanilang maiinit na mga labi habang hindi na napapansin ang malalamig na patak ng ulang sumasayad sa lupa at sa kanilang mga balat. At nang ang paglalapat ng mga labi hindi na naging sapat, nagyakap sila. Buong init, buong higpit habang dinarama ang katawan ng isa't isa. Hanggang sa tuluyan na magtago ang araw sa likod ng mga bundok at ang ulan ay tuluyan ng bumuhos. Nang magbalik sila sa rest house ay kapwa na basang-basa sa ulan. Hawak pa rin ni June ang kahon na ipinamana ng kaibigan at marahan iyong ipinatong sa mesa. Pagkway tahimik nilang pinasok ang isang silid. At muli ang paglalapat ng maiinit na mga labi. Kapwa nila hinubaran ng isa't isa. Bagamat ang simoy ng hangin ay unti-unti nang lumalamig. At nang kapwa hubad na ang kataway, saglit nilang pinagmasdan ng isa't isa. At bahagyang natawa sa nasaksihan na animoy mga inosenteng bata. Pagkway hinawakan ni June ang mga kamay ni Laura at buong ingat itong dinala sa kama. Muli sila nagyakap hanggang sa kapwa mapahiga sa kama. At doon, paulit-ulit silang nagtalik habang hinihiling sa pagkakataon na ang magandang pangyayaring iyon sa kanilang buhay ay huwag nang matapos pa. Lunes ng umaga, nagising na lamang siya nang wala na sa tabi si Laura. Agad siya nagbihis at nang lumabas siya ng rest house ay nakita na lamang si Laura na nakadungaw sa lawa habang nakabihis na at daladala ang mga gamit. Agad niya itong nilapitan at nakita niyang hawak rin nito ang kahon na ipinamana ni Erich. "Saan ka pupunta?" ang tanong niya. "Uuwi na, tapos na ang weekend natin, hindi ba?" Natahimik siya habang pinagmamasdan si Laura na napukol ang paningin sa malayo. "Ang nangyari kagabi, Laura," bigla itong humarap sa kanya. "Huwag ka mag-alala, June, hindi makakarating sa jowa mo yon," sabay tawa nito. "Besides, wala namang kahulugan yung nangyari kagabi eh." "Anong ibig mo sabihin?" anta kaniyang tanong. "We did it for fun, June. Just for fun. There's no big deal about it." Natigilan siya. Napahiya at inaasahan na rin naman niya ang ganong response kay Laura. At hindi nga ba't iyon naman talaga ang kinatatakutan niya noon pa, kung kaya't hindi nagawang sabihin dito ang nadarama noon. "Kung aalis ka na ngayon, ihahatid na kita," ang nasabi na lang niya. Ibinalik ni Laura ang paningin sa magandang tanawin ng lawa. "Wag na, ako na lang." Pagkway muli silang binalot ng katahimikan. "Ano ngayon ang balak mong gawin sa buhay, Laura?" ang pambabasag niya sa katahimikan na natiling blanko ang ekspresyon. "May nabasa akong quotation dito ni Erich." Ang sagot nito, ang sabi dito "If your life is free of failures, you're not taking enough risks." Ganun ako eh. Gusto ko maging free of failures ang buhay ko, kaya natatakot akong sumubok. Pero the more na hindi ako sumusubok, the more na sinasayang ko palang magagandang pagkakataong dumarating sa buhay ko. Nanatili siyang walang imik. "I changed my mind, June. Babalik ako sa pagre-review. Kukuha na uli ako ng board exam." Napangiti siya sa nalaman. "That's great, Laura." "Thanks." Iyon lang at inilagay nito ang kahon sa kanyang mga kabay. "May ilang papel pa diyan na hindi pa natin nababasa. Ikaw na bahala." Iyon lang at nagsimula na itong lumakad palayo habang siya ay nanatili sa kinatatayuan. Binuksan ang kahon at saka binasang isa sa mga nalalabing papel doon. "Life is never easy, but sometimes we choose not to see. Caught up in our own reasons, denying that true feelings are meant to be free. And we say things we don't mean. We do things we don't even know what it means. Trying hard not to care, but somehow needing to share. Why are you afraid to lend a hand? For all you know, there's no reason to be afraid. Fears of unknown is a disease that often kills, so don't let anything prevent you from your will." Maganda ang tula, makahulugan, pero batid niyang walang kahulugan niyon kung hindi niya gagamitin. Sa isang banda, parang naramdaman niyang isinulat ni Erich ang tulang iyon para sa kanya, para sa kanila ni Laura.
Life is too short for someday. Before you know it, kapwa na kayo hindi malaya. And it's too late. Ang parang naririnig niyang ibinulong sa kanya ni Erich at ngayon niya nauunawa ang tama ito. Malayo na ang nalalakad ni Laura. Ang kanyang mga matay hilam na sa luha. Mahal niya si June. Mahal na mahal. At anong nangyari kagabi? Batid niyang isang alaala ay yung babaunin niya habang buhay. Pero nagkunwari siyang walang halaga ang lahat. Nagkunwari siyang wala sa puso ang ipinamalas sa pagmamahalan. Dahil batid niyang umamin man siya'y lalo lamang niyang pabababain ang sarili sa harapan ni June. May nobya itong naghihintay sa Maynila. Isang babaeng higit na karapat-dapat dito. Kaya't masakit man sa kanya ang lumayo ngayon, masakit man sa kanya ang hindi na muli pang makita si June, batid niyang wala siyang ibang magagawa kundi ang magparaya. Marahan niyang pinahira ng luha sa pisngi nang biglang mula sa kanyang likuran ay, "Laura!" Pangalan niya iyon, isinisigaw ni June. "Laura, wait!" Noon siya napahinto sa paglalakad, napaharap rito hanggang sa makarating ito sa kanyang harapan at saglit sila nagkatitigan. "You're crying," ang anas ni June. Pinahirapan naman agad niya mga mata. "Hindi, napawing lang ako." Ang katwiran niyang masungit ang ekspresyong gumihit sa mukha. "I don't think na napawing ka nga." "Nakita ko, luha ang mga nasa mata mo." Pilit ni June. "Okay, I'm crying. So what?" Ang galit niyang wika. Noon napangiti si June. "Bakit mo pa ba ako hinabol at pinagalingang umalis?" Ang tanong niya agad. "Because I love you," ang simpleng ngunit mariing wika ni June. "What?" Ang parang hindi niya makapaniwalang tanong. "I love you," ang muli naman nitong ulit, may ngiti pa rin sa mga labi. At bago pa siya nakatutol, hindi na rin niya napigilan pa ang sarili. Naramdaman na lamang niyang basa na uli ang luha ang kanyang mga mata. "Oh, bakit ka umiyak uli?" Ang takang tanong ni June. "Dahil ang tagal kong naghintay. Iyan lang matagal ko nang hinihintay na sabihin mo. Alam mo ba yun? Ang tagal-tagal kong hinintay na aminin mo yan sa sarili mo at sa akin." Patuloy ang luha sa pagtulo sa kanyang pisngi. Suddenly ay naging napaka-vulnerable at sensitive niya ng mga sandaling iyon. Hindi na niya nakuha pang itago ang emosyon o magkunwari. "I'm sorry, Laura, kung medyo natagalan. Pero now that you know, hindi ba deserve ko naman ang makarinig ng magandang response mula sa'yo?" "Ah, ganon? So you want me to say I love you too, ganon ba?" Tumango si June. Pinahira naman niya agad ang luha sa pisngi. "At papaano ang girlfriend mo?" Ang tanong niya. Noon muling tumawa si June. "I lied." "What do you mean you lied?" Takang tanong niya. "There's no girlfriend. Sinabi lang yun na mayroon akong nobya para may maipagmalaki sa'yo at somehow para mapagtakpan ang damdamin ko sa'yo." "But why? Bakit kailangan mo pang pahirapan ang sarili mo at ako?" "Dahil naduwag ako nung harapin ang damdamin kong to para sa'yo. I guess I wasn't man enough to tell your face to face itong nararamdaman ko." May lungkot sa tinig na iyon ni June. Napayuko ito. At noon niya marahang itinungo ang ulo nito, sabay tinitigan sa mga mata. "Well, I guess we all have our share of weaknesses. At marahil hindi na mahalaga ngayon ang mga ito dahil aaminin ko na rin, June. Mahal din kita." Noon sila nagyakap, mahigpit na mahigpit. "Ikaw lang ang lalaking minahal ko," saksi si Erich. "You mean, ako yung tinutukoy ni Erich sa journal niya?" Nagbitiw sila sa pagkahayakap. At saka siya marahang tumango habang nakangiti. Napahalakak na lamang sa kaligayahan si June. Somehow, I knew it. Ang pagmamayabang nitong wika. Pero natawa na lang din si Laura. "Yabang mo?" At muli, narinig ang pinagsama nilang halakhak. At sa pagkakataong iyon, batid nilang may isang tao silang dapat pag-alayan ng kaligayahang nadaramang iyon. Si Erich. Sa Maynila, muli na naman silang namasyal sa tabing dagat. Matapos ang matagal na pag-iisip, napagpasyahan na rin nila kung ano ang nararapat gawin sa mga papel na naglalaman ng mga alaalang isinulat doon ni Erich. Isa-isa nila iyong ipinaanod sa mapayapang agos ng dagat.
hanggang sa malabi na lamang ang isang papel na naglalaman ng isang mahalagang payo mula dito. Maikli ang buhay, hindi natin namamalayan pero walang kasing bilis kung tumakbo ang panahon. Minsan, may mga pagkakataong nararamdaman nating kumakatok ang Diyos sa puso natin, pero hindi natin siya pinagbubuksan, hindi natin siya pinapansin dahil natatakot tayong baka kapag pinatuloy natin siya ay hindi rin natin makakayanan yung mga bagay na ipapagawa niya. Mataas kasi ang standard niya eh. Pero alam nyo, na-realize ko rin na hindi naman niya tayo pagagawain ng isang bagay na hindi natin kaya. Dahil siya lumikha sa atin at batid niya kung ano ang kapasidad natin bilang tao. Kaya't bago mahuli ang lahat, June, Laura, kapag nararamdaman yung kumakatok siya, papasukin nyo. Dahil ang sarap-sarap palang mabuhay sa piling niya, gaya ng nararanasan ko sa mga huling araw ng aking buhay. Iyon lang at marahang napaluha si Laura pag ko'y pinahira ni June ang kanyang pisngi. Tama si Erich, June. Siguro nga, it's about time to change our ways. Tumango si June at saka siya inakbayan. Pagko'y muli nilang ipinikit ang mga mata habang ipinapaanod ang huling papel na iyon sa karagatan. Ipinagdasal nila ang kaluluwa ng kaibigan. Habang nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa kanila ng isang kaibigang katulad ni Erich na batid nilang minsan lang darating sa kanilang buhay. Gaya rin ng pag-ibig na ngayon hawak ng kanilang mga puso. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Laura at June. At lagi po nating tatandaan, sa bawat paalam may bagong simula. Minsang ang lungkot ay daan sa pag-ibig na itinadhana. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.